Hello mga ka-IT! Okay mga ka-IT, so for today i-explain natin isang way para ma-prevent yung mga switching loops is BPDU guard. Alam niyo ba mga ka-IT sa trabaho ko, isa 'to sa mga palagi kong kino-configure particularly sa mga access port and sa mga port fast configured switch port. So explain natin kung paano yung BPDU guard, okay? So, um, ang features ng BPDU guard is ganito. It won't allow the port to receive BPDU frames. It will put the port in a error disable state. By default, naka-disable siya, so kailangan natin siyang i-enable. Tapos maganda siyang i-configure or best to put this configuration sa mga access port or sa mga port fast configured. Pag sinabing access port mga ka-IT, ito yung port na kung saan ang naka-configure is yung mga end devices natin. Okay? So, tingnan nyo itong topology natin. Meron tayong dalawang switch, S1 at saka si S2. So, si S1, okay, root bridge siya. Kumbaga para siya yung center ng spanning tree protocol natin. So mga ka-IT, by default, every 2 seconds, nagsesend yung switches natin ng BPDU frames, okay? Mga ka-IT, okay, panoorin nyo lang yung spanning tree protocol tutorial natin about BPDU frames. Pero isipin nyo mga ka-IT, ang BPDU frame parang signaling yan. Okay? Yung mga Cisco Catalyst switches natin, nagsesend yan ng BPDU every 2 seconds. Okay? Ang BPDU is para, ito ang way nila para ma-prevent yung switching loops. Okay? Basta, panoorin nyo lang yung tutorial natin dyan. So, every 2 seconds, magsesend siya ng BPDU frame. Okay? Pero mga ka-IT, pag ang port mo is naka-configured computer or mga end devices, okay, dahil hindi switch itong si PC1 na to, dapat wala kang ma-expect na BPDU frame sa port 24 na yan. Okay? Makaka-expect ka lang ng BPDU frame sa mga legit na mga switches na naka-configure sa port mo. So, kung PC ang naka-connect, dapat wala kang marireceive na BPDU frame. Okay? Example mga ka-IT. Okay? May hacker na naka-configure or naka-connect sa network natin. Okay? Ang hacker pwede mag-generate ng BPDU yan. Okay? Gamit lang siya ng Kali Linux, makapag-generate na siya ng BPDU. Okay? If, for instance, kinonfigure natin yung port 24 ng BPDU guard, okay, i-disable niya yan. Ang tawag sa pag-disable na yan, or ang state ng port na yan is error disable state. Okay? Isang safety feature yan ng spanning tree protocol mga ka-IT. So mga ka-IT, pakita ko yung basic configuration ng BPDU guard. Very simple lang siya. Okay? So mapapansin niyo, nakakonect si Pinoy IT Guy na PC sa port 24. So again, ang BPDU guard magandang i-configure o best practice kino-configure yan sa mga access port sa mga nakakonect ay end devices. Okay? So punta tayo sa switch sa S2. Okay? So punta tayo sa interface FA024. Pag access port mga ka-IT, ito yung parang default na kailangan mong i-configure pag access port. Una, switch port mode access. Okay. Kung member siya ng particular VLAN. Ayan. Let's say for example VLAN 10. Again, kung particular VLAN yung port na yan, configure mo yan, pero hindi na natin lalagay. Then, spanning tree port fast. Sa previous video natin mga ka-IT, pinakita ko sa inyo para saan yung port fast. Okay? Next, once na-configure na natin to, pwede natin i-configure ang BPDU guard gamit ang spanning tree BPDU guard enable. Yan. So mga ka-IT, may naka-enable ng BPDU guard sa port 24 natin. So, ganyan lang kasimple mag-configure ng BPDU guard. Sa mga next upcoming videos ko, papakita ko yung other way kung paano natin i-configure yung BPDU guard, port fast, root guard, etc. Okay, pero dito, focus lang tayo dito. So, mga ka-IT, testingin naman natin. Okay? Let's say, for example, mga ka-IT, naglagay tayo ng switch. Okay? Tandaan nyo, mga Cisco switch natin, mga switches, network switches, nag-generate yan ng BPDU. Okay? So, again, mga ka-IT, sinabihan natin si port 24 na wala tayong ma-expect na BPDU na marireceive sa port 24. Pero what if may na-connect tayong switch? Okay, wait natin.
Nakita nyo? Nag-red ka agad. Okay? Nag-error disable state na yung port 24. So, pansinin nyo mga ka-IT yung logs natin. Okay? Sabi niya dito, line protocol or interface FA024 change state to up. Tapos may nakita siya, spanning tree block BPDU guard. Received BPDU on port 24 with BPDU guard enabled. Sabi niya, dahil naka-enable yung BPDU guard, dinisable niya yung port. Okay? So, check natin. Port 24, naka-error disable state siya. So, para mabalik natin yan mga ka-IT, make sure, okay, sa real world troubleshooting, once na-detect natin yung port 24, okay, syempre, ang gagawin muna natin, aalisin muna natin to, ibabalik natin sa dati. Okay? Or, kung hindi naman kailangan i-configure yung, or i-connect yung computer, okay lang, alisin na lang yung kable. Okay? Pero para ma-fix natin yung issue, alisin natin yung main cause of issue, which is i-disconnect yung switch 4. Okay? Once na kinonnect mo na sa computer, hindi pa mag-a-up yan. Kailangan mo siyang i-bounce. Okay? Interface FA024. Para mag-bounce ng port, ang gagawin mo lang, shutdown. Tapos, no shutdown. So, mapapansin nyo mga IT, up na ulit siya. Wala na rin yung orange or amber na light kasi nag-configure tayo ng spanning tree port fast, which is babypass niya yung listening and learning state. So mga ka-IT, ganon mag-configure ng BPDU guard. Very simple explanation. Hopefully may natutunan naman kayo. Watch lang kayo sa upcoming videos natin.